Nagliliyab ang mga mata ni Lolo Gregorio. Iyon ang unang napansin ng 10 taong gulang na si Leo. Nakahimlay ang kanyang lolo. Sa lumang kama ang katawan ay halos butot balat na sa ilalim ng manipis na kumot. At ang amoy ng gamot at Vicks Vaporub ay tila kumakapit na sa bawat sulok ng kanilang maliit na silid. Hapis na ang mukha nito, ngunit sa kabila ng panghihina, may apoy sa kanyang mga mata, isang nagbabagang determinasyon na hindi kayang patayin ng sakit. Leo, apo? Lumapit ka, halos pabulong na utos ni Lolo Gregorio. Ang boses ay garalgal at hirap. Agad na lumapit si Leo na upo sa gilid ng kama at hinawakan ng malamig at nangungulubot na kamay ng matanda. Lolo, ano po yon? Iginabay siya ng lolo papalapit pa na para bang may ibubulong itong isang sikretong hindi maaaring marinig ng hangin. May ipapangako ka sa akin, Leo. Isang napakahalagang pangako. Mula sa ilalim ng kanyang unan, dahan-dahang hinugot ni Lolo Gregorio ang isang lumang leather portfolio. Kupas na ang kulay nito at may mga gasgas sa gilid patunay ng mga dekadang pinagdaanan nito. Inabot niya ito kay Leo gamit ang nanginginig na mga kamay. Mabigat ito, mas mabigat kaysa sa inaasahan ng bata. Huwag mong ipapakita ito kahit kanino, mariing bulong ng matanda. Ang bawat salita ay may bigat. Kahit sa nanay mo, naiintindihan mo ba, dadalhin mo to sa lugar na nakasulat sa loob. Sa tamang panahon, mangako ka, Leo. Mangako ka sakin. Tumango si Leo, ang mga mata ay nanlalabo na dahil sa namumuong luha. Hindi niya lubos na nauunawaan ang lahat, pero ramdam niya ang bigat ng bawat salita ng kanyang lolo. Ito ang kanilang huling pakikipagsapalaran. Opo, Lolo. Pangako po. Isang matamis, ngunit malungkot na ngiti ang sumilay sa labi ni Lolo Gregorio. Mabuting bata. Naalala ni Leo ang mga hapon na magkasama sila. Habang ang ibang mga bata ay naglalaro ng video games, si Leo ay nakaupo sa tabi ng kanyang lolo, nakikinig sa mga kwento tungkol sa tunay na yaman. Hindi sa bulsa nakikita ang halaga ng isang tao, Leo. Madalas sabihin ng matanda, habang naglalakad sila sa palengke, ang kamay ni Leo ay mahigpit na nakakapit sa lolo niya. Nasa puso, nasa paninindigan. Tandaan mo yan, apo. Iyon ang mga aral na bumuo sa mundo ni Leo. Ang kanyang lolo, ang kanyang bayani. Kaya't ang pangakong ito, gaano man kahirap, ay isang sagradong utos. Bumukas ang pinto ng silid at pumasok ang kanyang ina, si Catherine. May dalang isang mangkok ng mainit na lugaw. Baka sa mukha ni Catherine ang pagod, mga maitim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata. Ang kanyang balikat ay bahagyang hukot dahil sa maghapong pagtatrabaho sa isang maliit na karinderya at pag-aalaga sa ama. Tay, heto na po ang lugaw. Leo, anak, hayaan mo munang magpahinga ang lolo mo. Malumanay niyang sabi, ngunit may bahid ang pag-aalala sa kanyang boses. Mabilis na itinago ni Leo ang portfolio sa ilalim ng kama bago pa ito makita ng ina. Ngumiti lang si Catherine, isang pilit na ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Kinabukasan dumating ang bisitang kinaiinisan ng buong kabahayan. Ang tiyahin ni Catherine, si Tita Imelda. Pumasok ito sa kanilang maliit na apartment na tila nandidiri ang panyong mamahalin ay nakatakip sa kanyang ilong. Nakasuot ito ng magarang bestida na hindi bagay sa kanilang siksikang sala. Catherine, nasaan ang tatay mo? Nabalitaan kong lalo raw lumalala. Bungad nito, ang boses ay matinis at puno ng huwad na pag-aalala. Nasa loob po, tita. Nagpapahinga, sagot ni Catherine, pinipilit na maging magalang. Dire-diretsyong pumasok si Imelda sa kwarto at agad na umasim ang mukha nito nang maamoy ang gamot. Diyos ko, ang baho naman dito. Hindi mo ba kayang dalhin sa isang mas maayos na ospital? Kawawa naman ang kapatid ko. Ang salitang kapatid ay sinabi niya na parang isang sumbat. Si Lolo Gregorio at ang ama ni Imelda ay magkapatid. Ginagawa ko po ang lahat ng makakaya ko, tita, mahinang sagot ni Catherine. Ang kahihiyan ay namumula sa kanyang mga pisngi.
Tumingin si Imelda kay Leo na tahimik na nakatayo sa isang sulok. Tinaasan siya nito ng kilay mula ulo hanggang paa. At itong batang ito, payat na payat. Pinapakain mo ba ng tama man ako, Catherine, kung nakinig ka lang sa akin noon at nag-asawa ng mayaman, hindi sana kayo nagkakaganito. Hindi na nakatiis si Lolo Gregorio. Mula sa pagkakahiga, sinubukan niyang bumangon ng boses ay naging mas malakas. Imelda, umalis ka na. Huwag mong pagsalitaan ng ganyan. Ang pamilya ko. Umisi lang si Imelda. Ay Gregorio, nagpapakatatag ka pa rin. Hanggang kailan? Tingnan mo ang sarili mo. Tingnan mo ang pamilya mo. Ano ang iiwan mo sa kanila, utang at pasakit? Sa puntong yon si Catherine na ang humarap sa tiyahin. Tita, tama na po. Kung wala po kayong magandang sasabihin, umalis na lang po kayo. Tumawa ng mapakla si Imelda. Sinasabi ko lang ang totoo. Sige, aalis na ako. Hindi ko kayang magtagal sa lugar na ito. Bago ito tuluyang umalis, humarap itong muli kay Catherine. Tumawag ka pag kailangan mo ng pera. Para sa, alam mo na. Pero tandaan mo, bawat sentimo ay may kapalit. Pagkaalis ni Imelda, isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa silid. Si Catherine ay napasandal sa dingding, ang mga luha ay tahimik na dumadaloy sa kanyang mukha. Si Leo naman ay lumapit sa kanyang lolo at mahigpit na hinawakan ng kamay nito. Ang galit ay kumukulo sa kanyang dibdib. Kinagabihan sa gitna ng mahimbing na tulog ni Leo, narinig niya ang mahinang pag-ubo mula sa kanyang lolo na sinundan ng isang malalim na buntong hininga. At pagkatapos, katahimikan na. Isang linggo matapos ang libing, habang nag-aayos ng mga gamit sa ilalim ng kama, natigilan si Catherine. Nakita niya ito, ang luma at kupas na leather portfolio. Leo, tawag niya sa anak, ang boses ay naguguluhan. Ano ito? Saan mo ito nakuha? Pumasok si Leo sa silid at nang makita ang hawak ng ina, agad siyang tumakbo at niyakap ito ng mahigpit. Akin po yan. Bigay po ni Lolo. Sinubukan itong buksan ni Catherine, ngunit nakalak ito. Anong laman nito, anak? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Umiling si Leo, ang mga mata ay puno ng determinasyon. Hindi niya bibitawan ang portfolio. Hindi niya sisirain ang kanyang pangako. Doon sa kanilang maliit na silid na puno ng alaala at kalungkutan, mahigpit na niyakap ni Leo ang huling habilin ng kanyang lolo. Sa kanyang isipan, paulit-ulit na tumatakbo ang mga salita. Huwag mong ipapakita ito kahit kanino, kay nanay mo, hanggang sa makarating ka sa tamang lugar. At alam ni Leo, sa ayaw at sa gusto ng kanyang ina, kailangan niyang tuparin ang pangakong yon. Ang matinis na pagring ng kanilang lumang telepono ay tila isang hiyaw na gumising sa natutulog na agam-agam sa dibdib ni Catherine. 6:00 pa lang ng umaga, ngunit alam na niya kung sino ang nasa kabilang linya. Tanging isang tao lang ang tumatawag sa ganoong oras, isang taong nasisiyahan sa pagpaparamdam ng kanyang kapangyarihan bago pa man sumikat ang araw. Huminga siya ng malalim bago sagutin. Hello, Catherine. Ang boses ni Tita Imelda ay parang kuko na kumakaskas. Sa pisara matinis, malamig at walang pasensya. Iniisip ko lang kung nakahanap ka na ng paraan. Hindi sa minamadali kita, pero alam mo na ang mga gastusin sa libing ng tatay mo. Hindi yun libre. Akala mo ba ang pagiging mabait kong pamangkin ay sapat ng kabayaran? Napapikit ng mariin si Catherine, ang isang kamay ay kumuyom sa gilid ng kanyang duster. Ang bawat salita ng tiyahin ay isang patak ng asido. Opo, tita. Hahanap po ako ng paraan. Bigyan niyo lang po ako ng kaunting panahon. Isang mapaklang tawa ang narinig niya. Panahon, Catherine. Ang panahon ay para sa mga mayayaman. Para sa ating mga dukha, ang bawat segundo ay utang na kailangang bayaran. Asahan ko ang tawag mo bago matapos ang linggo. Huwag mo akong bibiguin. At ibinaba na nito ang telepono, walang paalam. Parang sinakluban ng langit at lupa si Catherine. Ang bigat sa kanyang dibdib
ay mas mabigat pa sa lahat ng problemang pinagsama-sama. Sa karinderya ni Aling Nita, ang pakiramdam na iyon ay lalong lumala. Ang init mula sa kalan, ang amoy ng kumukulong mantika, at ang walang tigil na sigawan ay dumadagdag sa kanyang pagkalito. Catherine, bilisan mo ang paghiwa ng sibuyas, hindi ka binabayaran para magmuni-muni, sigaw ni Aling Nita. Ang matabang braso nito ay nakapamiwang. Opo, Aling Nita. Pasensya na po, sagot niya pabilis ang kilos. Habang naghuhugas ng sandamakmak na plato, ang isip niya ay lumilipad. Saan siya kukuha ng pera? Ang sahod niya ay sapat lang para sa kanilang pagkain at sa gamot ni Leo kapag inuubo ito. Wala na siyang maisanla, wala nang mahihiraman. Tanging si Tita Imelda lang ang natitira. At ang paglapit dito ay parang paglapit sa isang ahas. Pag-uwi niya ng hapong yon, pagod na pagod ang kanyang katawan at isip. Nadatnan niya si Leo sa kanilang maliit na mesa, tahimik na nakaupo. Sa ibabaw ng mesa ay ang leather portfolio. Naisimula ni Leo, ang boses ay seryoso, hindi boses ng isang 10 taong gulang. Kailangan ko na pong pumunta sa bangko bukas. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Catherine. Ang lahat ng pagod at stress ng araw na yon ay biglang napalitan ng takot at inis. Leo, ano ba yan? Sinabi ko na sa'yo, itigil mo na. Yang kahibangan na yan, walang bangko. Baka isa lang yan sa mga biro ng lolo mo. Umiling si Leo, ang mga mata ay hindi bumibitiw sa kanya. Hindi po ito biro, Nay. Nangako po ako sa kanya. Pangako. Halos pasigaw na, sabi ni Catherine. Anak, ang mundo ay hindi nabubuhay sa mga pangako. Nabubuhay tayo sa pera, sa pagkain, sa pambayad ng upa. At wala tayong ganoon. Naiintindihan mo ba? Pero sabi po ni Lolo ito, ang solusyon, giit ng bata. Niyakap ang portfolio. Doon na sumabog si Catherine. Ang takot na mapahiya, ang takot na umasa at masaktan, ang takot na makita, ang pagkadismaya sa mata ng kanyang anak, lahat ay nagsanib. Sa isang iglap, sinugod niya si Leo at sinubukang agawin ang portfolio. Akin na yan, itatapon ko na to. Para matapos na sigaw niya ang luha, ay nagsisimula ng mamuo sa kanyang mga mata. Naihuwag po umiiyak na pakiusap ni Leo, mahigpit na kinakapitan ang habilin ng kanyang lolo. Naghatakan sila, isang ina na puno ng desperasyon at isang anak na puno ng katapatan. Nang maagaw ni Catherine ang portfolio, itinaas niya ito, nanginginig ang mga kamay, handa ng ihagis sa pader o yurakan ito hanggang sa masira. Ngunit nang makita niya ang mukha ng kanyang anak, basang-basa ng luha, puno ng takot, ngunit may paninindigan pa rin, bigla siyang natigilan. Sa mga matang yon, nakita niya ang kanyang ama. Nakita niya ang sarili niyang kahinaan. Bumagsak ang kanyang mga balikat. Dahan-dahan siyang napaupo sa sahig, yakap ang portfolio at humagulgol ng malakas. Isang iyak ng pagod, ng pagsuko ng walang katapusang hirap. Lumapit si Leo at niyakap siya. Nay, patawarin mo si nanay, anak. Hikbi ni Catherine. Patawarin mo ako. Natatakot lang ako. Natatakot akong umasa. Natatakot akong masaktan ka. Niyakap lang siya ni Leo ng mahigpit. Walang salitang namutawi, tanging ang init ng kanilang yakap ang nagpapahiwatig ng pag-unawa. Nang gabing iyon, matapos niyang patulugin si Leo, hinalikan niya ito sa noo. Hinaplos niya ang buhok nito at bumulong, "Huwag ka nang pupunta doon, anak, ha? Mapapahamak lang tayo. Pangako mo sa akin." Tumango si Leo sa ilalim ng kumot at pumikit. Opo, Nay. Inakala ni Catherine na tapos na ang usapan. Ngunit, nang ang kadiliman ay tuluyang bumalot sa kanilang munting tahanan at ang tanging liwanag na lamang ay nagmumula sa buwan na sumisilip sa kanilang bintana. Tahimik na bumangon si Leo mula sa kanyang higaan. Dahan-dahan niyang binuksan ang kanilang aparador. Kinuha niya ang kanyang pinakamagandang damit, isang puting polo shirt na medyo luma na, pero malinis pa
at ang kanyang itim na pantalon na ginagamit lang niya tuwing may okasyon sa eskwela. Maingat niya itong inilatag sa ibabaw ng isang silya. Sa tabi nito, ipinatong niya ang luma at mabigat na leather portfolio. Huminga siya nang malalim ang kanyang dibdib ay puno ng kaba at determinasyon. Ang pangako niya sa kanyang ina ay mabigat, ngunit ang huling habilin ng kanyang lolo ay sagrado. Sa kanyang batang isipan, isang bagay lang ang malinaw bukas. Tutuparin niya ang pangakong binitiwan niya sa taong hindi kailanman bumitaw sa kanya. Malamig ang sahig sa kanyang mga paa. Iyon ang unang naramdaman ni Leo nang maingat niyang ibinaba ang sarili mula sa kama. Hindi pa sumisikat ang araw. Ang tanging liwanag sa kanilang munting bahay ay ang mapusyaw na sinag mula sa poste ng ilaw sa labas na tumatagos sa kanilang bintana. Ang mahimbing na paghinga ng kanyang ina mula sa kabilang banig ay isang paalala ng pangakong binali niya. Patawad punay bulong niya sa sarili habang isinusuot ang inihanda niyang damit. Hawak-hawak ang mabigat na leather portfolio sa kanyang dibdib na parang isang kalasag dahan-dahan siyang lumabas ng silid. Bawat galaw niya ay kalkulado. Bawat hakbang ay pinakikiramdaman. Ang pag-ikot ng seradura sa kanilang pinto ay umaling-aungaw sa katahimikan na parang isang putok ng baril. Natigilan siya hinintay kung magigising ang kanyang ina. Nang wala siyang narinig, kundi ang patuloy na paghilik nito mabilis. Ngunit tahimik siyang lumabas at isinara ang pinto. Sa labas ang lamig ng madaling araw ay yumakap sa kanya. Ang kanilang eskinita ay tahimik pa maliban sa iilang asong kalye na naghahalongkat ng basura at sa malayong tunog ng panadero na naghahanda ng pandesal. Naglakad siya papalayo sa nag-iisang lugar na tinuring niyang tahanan patungo sa isang mundong hindi niya kilala. Sa sakayan ng bus, nagsisimula nang magising ang syudad. Ang mga manggagawang inaantok pa mga estudyanteng nagmamadali mga tindera. Papunta sa palengke, sila ang mga kasama ni Leo sa kanyang paglalakbay. Walang pumansin sa isang maliit na batang lalaki na mahigpit ang yakap sa isang lumang portfolio. Para sa kanila, isa lang siyang ordinaryong bata na papasok sa eskwela. Hindi nila alam napasan niya ang isang pangakong mas matanda pa sa kanya. Habang ang bus ay bumabagtas palayo sa kanilang lugar, unti-unting nagbago ang tanawin sa bintana. Ang mga maliliit at magkakadikit na bahay ay napalitan ng mga mas malalaking gusali. Ang mga makikipot na kalsada ay lumapad. At nang tuluyan silang pumasok sa hangganan ng Bonifacio Global City, tila napunta si Leo sa ibang planeta. Ang mga dambuhalang tore ng salamin at bakal ay tila mga higanting nagbabantay sa kalangitan. Ang mga sasakyan ay kumikinang at bago. Ang mga taong naglalakad ay nakasuot ng mga damit na tila hindi pa nadadapuan ng alikabok. Lahat ay mabilis moderno at nakasisilaw. Naramdaman ni Leo ang kanyang pagiging maliit. Naramdaman niya na hindi siya kabilang dito. Kaya mo to, Leo. Para kay Lolo, bulong niya sa sarili, pinipigilan ang panginginig ng kanyang mga tuhod. Nang bumaba siya sa bus, halos malula siya. Ang gusaling nasa harap niya ay ang pinakamataas na nakita niya sa buong buhay niya. Ang pangalan sa itaas ay nakasulat sa mga letrang ginto. Huminga siya ng malalim at naglakad patungo sa naglalakihang pinto na bumukas ng kusa na parang may mahika. Sa loob, mas lalo siyang namangha. Ang sahig ay gawa sa marmol na sobrang kintab kaya niyang makita ang sarili niyang refleksyon. Malamig ang hangin mula sa aircon at may mahinang amoy na tila pabango. Ang lahat ay tahimik at marangya. Ngunit ang pagkamangha niya ay agad na putol ng harangin siya ng isang matangkad na security guard. Ang uniforme nito ay plansadong-plansado at ang kanyang mukha ay seryosong-seryoso. Tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa na may halong pagtataka at pagdududa. Bata, saan ang punta mo, tanong ng guard. Ang boses ay malalim at may awtoridad.
Naliligaw ka yata. Bawal ang bata dito kung walang kasamang magulang. Hindi po ako naliligaw, magalang na sagot ni Leo. Pinipilit na huwag mautal. May kailangan po akong puntahan sa VIP lounge. Bahagyang tumawa ang guard. VIP lounge. Bata, hindi ito palaruan. Umuwi ka na bago pa kita dalhin sa opisina. Doon na naramdaman ni Leo ang pagdaloy ng tapang na ipinamana ng kanyang lolo. Hindi siya natinag. Maingat niyang binuksan ang portfolio at kinuha mula sa loob nito ang isang nakatuping papel. Isa itong sulat, may logo ng bangko. Sa itaas, may notaryo at may pirma. Ito ang authorization letter na inihanda ni Lolo Gregorio. Ito po ang sulat, sabi niya iniabot sa guard. Nakasabi po diyan na kailangan kong makausap ang manager. Kinuha ng guard ang sulat, ang muka ay iritado pa rin. Ngunit habang binabasa niya ito, unti-unting nagbago ang kanyang ekspresyon. Ang pagkainis ay napalitan ng pagkalito at pagkatapos ay ng pagtataka. Tiningnan niyang muli si Leo, tapos ang sulat, tapos si Leo ulit. Sandali lang, sabi ng guard, hindi na gaanong masungit ang tono. Kinuha nito ang kanyang radyo. Central, may bata dito. May dala siyang authorization galing kay Mr. Gregorio Araujo. Opo, sige po. Ibinaba niya ang radyo at tumingin kay Leo na may halong respeto at pag-aalangan. Sumunod ka sa akin. Iginiya siya ng guard papunta sa isang elevator na gawa sa salamin. Habang paakyat sila, kitang-kita ni Leo ang buong lobby mula sa itaas. Ang mga tao sa ibaba ay parang mga langgam na lamang. Nang bumukas ang pinto ng elevator, bumungad sa kanila ang isang malawak na silid. Ang carpet ay malambot at makapal, ang mga sofa ay gawa sa mamahaling katad at ang mga taong naroroon ay nakasuot ng mga damit na mas mahal pa sa kabuuang upa nila sa bahay sa loob ng 1 taon. Lahat sila ay napatingin sa kanya. Ang masayang kwentuhan ay biglang tumigil. Ang paghigop ng kape ay natigilan. Ang pagbabasa ng dyaryo ay nahinto. 10 pares ng mata lahat ay matatalas at mapanuri ang tumusok sa kanya. Mga matang nagtatanong, anong ginagawa ng isang basahan sa lugar ng mga hari? Huminga ng malalim si Leo. Niyakap niya ng mahigpit ang portfolio. Tumapak siya sa malambot na carpet at sa ilalim ng mapanuring tingin ng lahat naglakad siya papalapit sa counter na gawa sa salamin at marmol. Ito na yon. Tumawid na siya sa hangganan. Ang hangin sa loob ng VIP lounge ay malamig at hindi nagkakamali, tulad ng mga taong naroroon. Ngunit nang tumapak si Leo sa malambot na carpet, tila mas lalong lumamig ang paligid. Ang mahihinang bulungan ay huminto. Ang pagtipa sa mga laptop ay natigil. Lahat ng mga mata mapanuri, mayayabang at puno ng paghamak ay nakatuon sa isang maliit na bata na may suot na kupas na polo at luma ngunit malinis na pantalon. Lumunok si Leo, naramdaman niya ang pagkatuyo ng kanyang lalamunan. Niyakap niya ng mas mahigpit ang portfolio at nagpatuloy sa paglakad patungo sa counter na gawa sa makintab na kahoy at salamin. Sa likod nito ay isang lalaking nasa edad 40. Makinis ang pagkakadyal ng buhok, may suot na mamahaling relo, at may ngiti sa labi na tila idinikit lang doon para sa mga kliyente. Ito si Mr. Roberto Reyes, ang branch manager. Itinaas ni Mr. Roberto ang kanyang tingin mula sa computer at ang kanyang pekeng ngiti ay bahagyang naglaho nang makita si Leo. Yes, can I help you, tanong niya sa Ingles. Ang tono ay halatang para sa isang taong hindi dapat naroroon. Huminga ng malalim si Leo, inaalala ang tapang ng kanyang lolo. Gusto ko lang pong makita ang saldo ko. Ang mga salita ay lumabas ng mahina, ngunit malinaw. Walang kaba, walang takot. Isang simpleng hiling, isang nakabibinging katahimikan ang sumunod sa loob ng 2 segundo. Pagkatapos, isang mahinang tawa ang narinig mula sa isang lalaking nakaupo sa sofa.
Sinundan ito ng isa pa at maya-maya lang ang buong silid ay puno na ng hagikhikan, isang tunog na tila mga bubog na bumabagsak sa sahig. Saldo ulit ni Mr. Roberto na ngayon ay hindi na nag-abalang itago ang kanyang paglibak. Tiningnan niya si Leo mula ulo hanggang paa. Saldo ng ano iyo alkansya mo o baka naman ang mga natira mong barya sa baon, nagtawanan ulit ang mga tao. Ngunit hindi natinag si Leo. Maingat niyang ipinatong ang mabigat na portfolio sa ibabaw ng makintab na counter. Narito po ang account number at ang aking identification. Sa isang sulok, isang boses ng babae. Ang narinig pamilyar at puno ng kamandag. Diyos ko, anong ginagawa ng batang pulubi dito? Napalingon si Leo. Doon nakaupo sa isang silyang pelus habang eleganteng humihigop ng tsa ay ang kanyang tita Imelda. Ang mga mata nito ay nanlalaki sa gulat at pagkasuklam. Tumayo si Imelda, ang kanyang presensya ay agad na kumuha ng atensyon ng lahat. Lumakad siya papalapit, ang bawat hakbang ay may kasamang yabang. Hindi ba't pamangkin niya ni Catherine, yung nagtatrabaho sa karinderya? Abat may gana pa palang magpunta sa ganitong lugar, lalong lumakas ang bulungan. Si Mr. Roberto ay tumingin kay Imelda na isa sa kanilang mahahalagang kliyente at mas lalong ngumisi kay Leo. Kilala mo pala siya, Ma'am Imelda, sabi ng manager. Kilala, tumawa si Imelda ng malakas. Siyempre anak ng pamangkin kong walang pangarap sa buhay. Hoy bata, hinarap niya si Leo, ang boses ay parang latigo. Anong karapatan mong tumapak dito? Nagpapanggap kang mayaman. Saan mo ninakaw? Yang dala-dala mo ha? Naramdaman ni Leo na namumula ang kanyang mga pisngi, hindi dahil sa hiya, kundi dahil sa galit. Hindi po ito ninakaw. Bigay po ito ng Lolo Gregorio ko. Sa pagbanggit ng pangalan, natigilan sandali si Imelda, ngunit agad ding bumalik ang kanyang pangaalipusta. Ang tatay mong walang naipundar. Ano naman ang iiwanan nun sa'yo? Mga lumang damit at sandamakmak na utang. Bumaling siya sa mga ibang kliyente. Naku, pagpasensyahan nyo na. Ganito talaga ang mga mahihirap, ambisyoso. Akala nila, sa isang iglap, magiging katulad na natin sila. Ang mga salitang iyon ay tumusok sa puso ni Leo. Pero sa halip na umiyak, mas lalo niyang pinatatag ang kanyang sarili. Hindi siya aalis. Hindi niya bibiguin ang kanyang lolo. Gusto ko lang pong makita ang saldo ko ulit. Niya mas malakas na ngayon nakatingin. Diretso sa mga mata ni Mr. Roberto. Doon na nawalan ng pasensya si Tita Imelda. Sa isang mabilis na kilos, sinugod niya ang counter at sinubukang agawin ang portfolio mula kay Leo. Akin na nga yan. Walang laman yan, kundi hangin, katulad ng mga pangarap ninyo. Itatapon ko na to para matauhan ka. Huwag. Isang sigaw ang kumawala mula kay Leo. Isang sigaw na puno ng galit at paninindigan na ikinagulat ng lahat, pati na ni Imelda. Sa lakas ng kanyang loob, hinila niya pabalik ang portfolio mula sa kamay ng tiyahin. Ang kanyang maliliit na kamay ay mahigpit na nakakapit dito. Huwag ninyong galawin ang gamit ng lolo ko, sigaw niya, ang mga mata ay nagnininga sa luha at tapang. Natigilan ng lahat. Ang tawa ay napalitan ng pagkabigla. Maging si Tita Imelda ay napaatras, hindi makapaniwala sa tapang na ipinakita ng bata. Si Mr. Roberto na ngayon ay naiirita na dahil sa eksena ay umiling-iling. Gusto na niyang tapusin ang palabas. Sige na. Tama na ang drama, sabi niya na may halong pagkainip. Kinuha niya ang papel na may account number. Para matapos na to, tingnan natin. Pagbibigyan kita. Mayabang siyang humarap sa kanyang computer. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang nag-type ng mga numero, bawat pindot ay may kasamang paghamak. Isang ngisi ang gumuhit sa kanyang labi habang nakatingin kay Leo. Tingnan natin, bulong niya, sapat na para marinig ng lahat kung gaano kalaki ang kayamanan ng ating munting milyonaryo. At pinindot niya ang enter. Ang mapanlibak na ngiti ni Mr. Roberto Reyes ay nanatili sa kanyang labi
habang hinihintay na lumabas ang resulta sa kanyang monitor. Inaasahan niyang makakita ng kakarampot na halaga, marahil ay ilang daang piso o baka negatibo pa nga. Isang maliit na premyo para tapusin na ang komedya at maibalik ang katahimikan sa kanyang marangyang lounge. Ang mga kliyente sa paligid ay nag-aabang din handa nang tumawa sa huling pagkakataon. Si Tita Imelda ay nakahalukip-kip, ang muka ay puno ng kasiguraduhan na mapapahiya ang bata. Ngunit hindi tawa ang sumunod. Ang nangiti sa mukha ni Mr. Roberto ay unti-unting naglaho. Dahan-dahan itong natunaw na parang yelo sa ilalim ng matinding sikat ng araw. Ang kanyang mga mata na kanina nang iinsulto ay nanlaki. Ang kanyang mga kilay ay nagsalubong sa gitna ng kanyang noo. Humigpit ang kapit niya sa mouse. Pinindot niya ang refresh. Ganoon pa rin. Nag-logout siya at nag-login ulit, iniisip na baka may mali lang sa sistema. Maingat niyang inilagay muli ang account number. Isa-isa. Click. Wala pa ring nagbago. Ang screen sa harap niya ay nagpapakita ng isang bagay na hindi kayang iproseso ng kanyang utak. Tumingin siya kay Leo, isang maliit payat na bata na may suot na lumang damit, at pagkatapos ay bumalik sa screen. Paulit-ulit. Hindi magkatugma ang nakikita niya sa alam niyang realidad. Imposible. Bulong niya halos hindi marinig. Ang kanyang kamay ay nagsimulang manginig. Ang kaninang mapagmataas na tindig ay unti-unting nawala. Napalunok siya, ngunit ang kanyang lalamunan ay tila masikip at tuyo. Ang katahimikan sa loob ng lounge ay naging mabigat. Ang mga kliyente na kanina'y nag-aabang ng katatawanan ay nagsimulang makaramdam na may kakaibang nangyayari. Ang pagbabago sa kilos ng manager ay hindi nila inaasahan. Ang tawa ay napalitan ng mga nagtatakang bulungan. Anong nangyayari, tanong ng isang babaeng may suot na perlas. Bakit natagalan, bulong naman ng isa pa. Si Tita Imelda na nawalan na ng pasensya ay lumapit sa counter. Roberto, ano ba yan? Zero ba ang balance? Sabihin mo na, para makauwi na ang batang yan. Pero hindi siya sinagot ni Mr. Roberto. Tila hindi nito narinig. Ang kanyang buong atensyon ay nakatuon sa kumikinang na screen sa kanyang harapan. Nagsimula siyang pagpawisan. Sa sandali lang po, nautal niyang sabi sa lahat, pinipilit na maging kalmado. Kailangan kong i-verify ang isang bagay sa main system. Mabilis siyang tumayo, halos maitulak ang kanyang mamahaling swivel chair. Nagmamadali siyang naglakad patungo sa isang pinto sa gilid ng lounge na may nakasulat na private. Bago siya pumasok, lumingon siya sa isa sa mga staff na nakatayo sa malapit. Halika, sumunod ka sa akin. Ngayon na pabulong na ngunit madiin niyang utos. Kailangan mong makita to. At mabilis silang pumasok, isinara ang pinto na may bigat. Naiwan si Leo sa counter mag-isa. Ang buong silid ay nakatingin sa kanya. Ngunit ang mga tingin ngayon ay hindi na puno ng pang-aalipusta. Napalitan ito ng matinding pagtataka, pagkalito, at para sa ilan isang bakas ng takot. Ano ang nakita ng manager? Ano ang sikretong itinatago ng maliit na batang ito? Si Tita Imelda ay napako sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang muka ay nagpapakita ng pagdududa. Lumapit siya kay Leo, ang boses ay hindi na kasing tinis ng dati. Bata, ano ba talaga ang laman niya? Sabihin mo sa akin ang totoo. Tumingin lang si Leo sa kanya, walang emosyon. Hindi niya ito sinagot. Ang kanyang katapatan ay para lamang sa kanyang lolo, hindi sa babaeng walang ginawa, kundi saktan ang kanyang pamilya. Isang matandang babae na kanina pa, tahimik sa isang sulok, ang marahang lumapit kay Leo. Ang kanyang mukha ay mabait, hindi mapanghusga. Iho, malumanay niyang tanong. Sino ba talaga ang lolo mo? Bago pa man makasagot si Leo, bumukas ng malakas ang pinto ng lounge. Isang babae ang humahangos na pumasok. Ang buhok ay bahagyang magulo, ang kanyang damit, pantrabaho ay lukot, at ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha at pawis. Mukha siyang tumakbo ng milya-milya. Iyo. Ang sigaw ay puno ng desperasyon at takot.
Ang boses ay pagod, ngunit malakas. Napalingon ang lahat. Napalingon si Leo. Ang babaeng yon ay ang kanyang ina, si Catherine, at ang ekspresyon sa mukha nito ay hindi lang pag-aalala. Ito ay purong sindak. Tila nakita niya ang isang multong matagal na niyang tinatakasan. Huwag sigaw niyang muli habang tumatakbo papalapit sa kanyang anak. Parang isang mabangis na hayop na pinoprotektahan ang kanyang supling ganoon. Ang dating ni Catherine nang humahango siyang pumasok sa VIP lounge. Hindi niya pinansin ang mga nanlalaking mata ng mga mayayamang kliyente. Hindi niya inalintana ang sarili niyang gusot na damit at pawisang mukha. Ang tanging nakikita niya ay ang kanyang anak si Leo na napapaligiran ng mga lobong nag-aabang. Leo, sigaw niya at sa isang mabilis na kilos ay niyakap niya ang anak at inilayo mula sa counter. Ikinubli niya si Leo sa kanyang likuran. Ang katawan niya ang nagsilbing panangga. Hinarap niya ang lahat, ang mga mata ay nag-aapoy sa pinaghalong takot at galit. Anong ginagawa ninyo sa anak ko si Tita Imelda, ang unang nakabawi mula sa pagkabigla? Isang mapanghamak na ngiti ang sumilay sa kanyang labi, na ngayon ay bahagyang namumula pa sa hiya. Ayan na, dumating na ang reyna ng mga dukha, sarkastiko niyang sabi, sapat na para marinig ng lahat. Ano, Catherine, kulang pa ba ang kahihiyang ibinibigay mo sa pamilya at tinuruan mo pa talaga ang anak mong manlimos at manloko dito? Hindi manloloko ang anak ko. Sagot ni Catherine, ang boses ay nanginginig sa galit. Talaga tumawa si Imelda. Ano ang tawag dyan? Isang batang basahan na biglang papasok sa isang mamahaling bangko at mag-aastang milyonaryo. Huwag mo kaming gawing tanga, Catherine. Kung ano ang puno, siya ang bunga. Pare-pareho lang kayo ng ama niyang walang kwenta na iniwan kayo. Ang huling mga salita ay tila isang punyal na sumaksak ng direkta sa puso ni Catherine. Ang pagod, ang hirap, ang 10 taon ng pagtitiis, ang walang katapusang panghuhusga. Ang pag-atake sa kanyang pagkatao ay kaya niyang tiisin, ngunit ang pag-atake sa kanyang anak at sa sakit ng kanyang nakaraan ay hindi na niya kaya. Isang bagay ang pumutok sa loob niya. Ang takot ay napalitan ng purong galit. Ang mga luhang nagbabanta ay naging mga luhang nagbabaga. Sa isang iglap, ang lahat ay tila bumagal. Nakita niya ang mapang-asar na mukha ng kanyang tiyahin. Narinig niya ang mahihinang tawanan sa paligid. At naramdaman niya ang panginginig ng kamay ng kanyang anak sa kanyang likuran. Tama na. Sa isang kilos na hindi inaasahan ng sinuman, humakbang pasulong si Catherine. Mabilis, determinado, at isang malutong na pak ang umalingaw-ngaw sa nakabibinging katahimikan ng VIP lounge. Ang sampal ni Catherine ay dumapo ng buong lakas sa pisngi ni Tita Imelda. Ang tunog ay napakalakas na tila isang latigong humampas sa hangin. Napalingon ang ulo ni Imelda. Sa lakas ng impact, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat, hindi makapaniwala sa nangyari. Isang matingkad na pulang marka ng kamay ang agad na gumuhit sa kanyang makinis na pisngi. Namatay ang lahat ng bulungan. Napanganga ang lahat ng naroroon. Maging ang mga staff ng bangko ay natigilan. Ang hangin ay tila naubos sa silid. Nakatayo si Catherine, ang kamay ay nanginginig pa rin sa ere, ang dibdib ay umaalon sa tindi ng emosyon. Tiningnan niya si Imelda nang diretso sa mata. Tumigil ka na, sigaw niya, ang boses ay basag at puno ng sakit na naipon sa loob ng maraming taon. Wala kang alam. Wala kang karapatang husgahan kami. Hindi mo alam ang lahat ng hirap na pinagdaanan namin. Si Imelda ay napahawak sa kanyang pisngi. Ang bibig ay bumubukas at sumasara, ngunit walang salitang lumalabas. Ang reyna ng pang-aalipusta ay sa wakas natikman ang sarili niyang lason. Sa gitna ng tensyonadong katahimikan na yon, isang mahinang tunog ang muling bumasag dito. Ang dahan-dahang pagbukas ng pinto ng lounge. Isang lalaki ang pumasok. Payat siya, mas payat.
kaysa sa dapat. Ang kanyang damit ay simple at luma. Mayroon siyang ilang araw ng balbas na hindi naahitan at ang kanyang mga mata ay malalim tila ba pasan niya ang bigat ng buong mundo. Hapis ang kanyang mukha puno ng pagod at lungkot. Hindi siya nababagay sa lugar na yon. Isa siyang multo mula sa ibang mundo. Tumingin siya sa paligid, ang mga mata ay puno ng pag-aalala hanggang sa dumapo ang kanyang tingin sa mag-inang nakatayo sa gitna ng lahat. Natigilan siya. Ang kanyang mga labi ay bahagyang bumuka. Isang boses ang kumawala. Mula rito isang boses na garalgal nanginginig at puno ng isang dekadang pananabik at sakit. Catherine. At pagkatapos ibinaling niya ang kanyang tingin sa batang nagtatago sa likod ng ina, Leo. Ang buong mundo ni Catherine ay huminto sa pag-ikot. Ang galit sa kanyang dibdib ay biglang nagyelo na palitan ng isang emosyong mas malakas pa ang pagkabiglang halos ikabaliw niya. Maging si Imelda ay napako ang tingin sa bagong dating ang sakit ng sampal ay tila biglang naglaho. Dahil ang lalaking nakatayo sa pinto ang multo mula sa kanilang nakaraan ay si Adrian, ang kanyang asawa, ang ama ni Leo, ang lalaking 10 taon na nilang inakalang naglaho na parang bula. Kung ang sampal ni Catherine ay isang kulog na bumasag sa katahimikan, ang pagdating ni Adrian ay ang kidlat na sinundan nito, nakasisilaw na kabibigla at nag-iwan sa lahat ng napako sa kanilang kinatatayuan. Ang hangin ay naging masikip, bawat paghinga ay tila ninanakaw. Si Leo, na nagtatago sa likod ng kanyang ina, ay dahan-dahang sumilip. Ang lalaking nasa pinto, pamilyar ang kanyang mukha, ngunit sa paraang malabo at malayo, tulad ng isang alaala mula sa isang panaginip na hindi mo na matandaan pagkagising. Nakita na niya ang mukhang iyon sa iisang kupas na litrato na itinago ng kanyang ina sa ilalim ng mga damit nito sa aparador. Adrian ang pangalan ay halos hindi namutawi sa labi ni Catherine, isang pabulong na tanong puno ng pag-aalinlangan. 10 taon, 10 taon ng paghihintay ng galit ng paglimot. At ngayon, heto siya nakatayo sa harap niya na parang walang nangyari. Si Tita Imelda ang unang nakabawi ng boses, puno ng pagkasuklam. Ikaw, anong ginagawa mo rito? Walang hiya ka. Matapos mong abandonahin ang mag-ina mo ngayon, ka magpapakita. Ngunit hindi pinansin ni Adrian ang mga salita ni Imelda. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang kay Catherine at kay Leo. Humakbang siya papasok, ang bawat galaw ay mabagal at puno ng pag-aalinlangan na para bang isang maling hakbang ay maglalaho ang lahat. Catherine, ulit niya ang boses ay basag. Patawarin mo ako. Hindi alam ni Catherine kung ano ang mararamdaman. Ang galit na inipon niya sa loob ng isang dekada ay nakikipagbuno sa sakit at pananabik na pilit niyang ibinaon sa limot. Dapat ba siyang sumigaw? Manumbat umiyak sa huli ang galit ang nanaig. Patawad, tanong niya, ang boses ay puno ng pait. 10 taon, Adrian. 10 taon kaming nagdusa. 10 taon na mag-isang pinalaki si Leo. Araw-araw tinatanong niya kung nasaan ang tatay niya. Araw-araw sinasabi kong mahal na mahal mo siya kahit wala ka. Araw-araw nagsinungaling ako para sa'yo. At ngayon, babalik ka at sasabihing patawad. Napatungo si Adrian, tinatanggap ang bawat salitang parang isang hagupit. Alam kong wala akong karapatan. Lumapit siya, sinubukang abutin ang kamay ni Catherine, ngunit mabilis itong umiwas. Huwag kang lalapit, sigaw ni Catherine. Ang luha ay tuluyan ng bumuhos. Itinulak niya si Adrian palayo ng buong lakas, ngunit ang tulak na yon ay mahina, puno ng pagod at kabiguan. Bakit ngayon ka lang bumalik? Bakit ngayon kung kailan gulo na ang lahat? Bakit, Adrian? Bakit? Ang mga tanong na yon ay umaling-aungaw sa buong silid. Walang sino man ang nangahas na gumalaw,
Pinapanood nila ang isang drama ng pamilya na mas matindi pa kaysa sa anumang teleserye. Tumingin si Adrian sa kanyang anak na ngayon ay nakatingin sa kanya ng may pagkalito at takot. Ang puso ni Adrian ay nadurog. "Hindi ko kayo iniwan, Leo," sabi niya. Ang boses ay nanginginig. "Hindi ko kayo inabandona. Kinailangan kong umalis para protektahan kayo." Protektahan, tumawa ng mapakla si Catherine. "Mula saan?" "Sa hirap, Adrian, halos mamatay kami sa hirap. Ang tatay ko namatay nang hindi ka man lang nakikita. At ikaw, sasabihin mong para sa amin ang lahat." Sa gitna ng kaguluhan, muling bumukas ang pinto ng private room. Lumabas si Mr. Roberto kasama ang isang mas matandang lalaki na halatang mas mataas ang posisyon. Pareho silang namumutla at tila hindi alam kung ano ang gagawin sa eksenang nadatnan nila. Ngunit bago pa sila makapagsalita, isang babae ang pumasok sa lounge. Ang kanyang pagdating ay kaiba sa lahat. Mahinahon siya, elegante, at may daladalang awtoridad. Nakasuot siya ng isang itim na business suit at ang kanyang mukha ay seryoso ngunit kalmado. Hawak niya ang isang itim na briefcase. Ang kanyang presensya ay agad na nagpatahimik sa lahat. Tila ba isang hukom ang dumating sa gitna ng isang magulong paglilitis. "Magandang hapon po sa inyong lahat," sabi niya. Ang boses ay malinaw at matatag. Hinarap niya ang mag-asawang nasa gitna ng silid. "Mr. Adrian Araujo, Mrs. Catherine Araujo." Pagkatapos ang kanyang tingin ay lumipat sa bata. "At ikaw siguro si Leo." Tumingin si Catherine sa babae na guguluhan. "Sino po kayo?" Ang babae ay nag-abot ng kanyang kamay. "Ako, si Attorney Victoria Suarez. Ako ang abogado ng yumaong si Mr. Gregorio Araujo." Nagulat ang lahat. Maging si Tita Imelda ay natigilan. Humarap ang abogado kay Adrian. "Nakatanggap ako ng abiso na narito ka na, Mr. Araujo. Matagal naming hinintay ang iyong pagbabalik." Pagkatapos ay bumaling siya kay Catherine at Leo. "At sa pagdating ninyong dalawa ngayon, sa wakas kumpleto na ang lahat." "Kumpleto para saan?" naguguluhang tanong ni Catherine. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Attorney Suarez, isang ngiting puno ng hiwaga. Sapagkat sabi niya, habang itinatango ang ulo patungo sa pinto ng pribadong silid. Ang huling habilin ni Mr. Gregorio Araujo ay maaari lamang mabuksan at maipahayag. Kapag kayong tatlo, ang ama, ang ina, at ang anak, ay naririto ng magkakasama. Ang VIP lounge na kanina'y naging isang arena ng panghuhusga at komprontasyon ay biglang naging isang silid hukuman. Sa utos ni Attorney Suarez, ang pamilyang Araujo ay iginiya papasok sa isang conference room, isang lugar na malamig, tahimik, at napapalibutan ng salamin na parabang sila'y mga isda sa isang aquarium, pinapanood ng lahat mula sa labas. Si Tita Imelda at ang ibang mga kliyente ay naiwan sa labas, ang kanilang mga mukha ay puno ng hindi maipintang pagtataka. Sa loob na roon, sina Leo, Catherine at Adrian nakaupo sa isang mahabang mesa na gawa sa dark mahogany. Kasama nila si Attorney Suarez at ang namumutlang si Mr. Roberto Reyes na ngayon ay tila isang alalay na lamang. Bago tayo magsimula, panimula ni Attorney Suarez, habang inilalapag ang kanyang briefcase sa mesa, kailangan kong linawin na lahat ng mapag-uusapan natin dito ay confidential. Ang mga sumusunod na pangyayari ay batay sa detalyadado at legal na instruksyon na iniwan ni Mr. Gregorio Araujo. Binuksan niya ang briefcase at kinuha mula roon ang isang laptop. Ikinonekta niya ito sa isang malaking flat-screen TV na nakasabit sa dingding. "Ano po ba talaga ito, attorney?" tanong ni Catherine. Ang boses ay nanginginig pa rin. Hawak niya ang kamay ni Leo na tila ayaw ng bitawan. Si Adrian naman ay nakaupo sa kabilang dulo na kayuko, hindi magawang tumingin ng diretso sa kanyang mag-ina. Isang mensahe, simpleng sagot ng abogado mula sa isang amang labis na nagmahal. At pinindot niya ang play. Ang screen ay umilaw at bumungad sa kanila ang isang imahe na halos ikahinto ng paghinga ng lahat. Nakatayo doon,
si Lolo Gregorio. Hindi sa kanyang higaan, kung saan siya huling nakita ni Leo, kundi sa isang simpleng hardin. Mas malakas siya tingnan sa video, ngunit bakas na sa kanyang mukha ang karamdaman. Ngumiti siya, isang nangiting malungkot, ngunit puno ng pagmamahal. Catherine, aking anak. Adrian, aking nag-iisang lalaki. At sa'yo, aking pinakamamahal na apo Leo, panimula ng boses mula sa speaker, ang boses na pinanabikan at kinamuhian ni Catherine, ang boses na nagsilbing gabay kay Leo. Kung pinapanood niyo ito ngayon, ibig sabihin, nagtagumpay ang aking plano. Ang plano na muli kayong pagsamahin kahit sa huling pagkakataon. Tumingin siya kay Catherine. Anak, patawarin mo ako sa lahat ng lihim. Alam kong mabigat ang iyong pinasan. Ngunit ginawa ko ang lahat para protektahan ka, lalo na si Leo. Pagkatapos ang kanyang tingin ay bumaling na tila nakatingin diretso kay Adrian. Adrian, alam ko ang dahilan ng iyong pag-alis. Alam kong hindi mo kami inabandona. Dito na umangat ng tingin si Adrian, ang mga mata ay puno ng gulat. Pinilit kang paalisin pagpapatuloy ni Lolo Gregorio. Tinakot ka ng mga taong gusto makuha ang yaman na hindi kanila. Mga taong kasosyo ko noon na naging kaaway. Sinabi nila sa iyo na kung hindi ka lalayo, idadamay nila si Leo. At bilang isang ama, pinili mo ang kaligtasan ng iyong anak. Hindi iyon kaduwagan, Adrian. Iyon ay pag-ibig. Napahikbi si Catherine. Tumingin siya kay Adrian at sa unang pagkakataon, sa loob ng 10 taon, nakita niya hindi ang lalaking nang iwan, kundi ang lalaking nagsakripisyo. Ang pinakamabigat na bahagi ay ang mensahe para kay Leo. Apo, sabi ni Lolo Gregorio, ang kanyang mga mata ay nangungusap. Ang portfolio na hawak mo ay hindi lang naglalaman ng pera. Naglalaman ito ng kwento ng ating pamilya, isang kwento ng hirap, tagumpay at panganib. Ang perang nasa bangko ay hindi isang regalo, Leo. Ito ay isang pagsubok, isang responsibilidad. Biglang nag-flash sa screen ang isang audio recording, isang boses na takot at nagmamadali ang narinig. Anak, Leo, kung maririnig mo to, alagaan mo ang nanay mo, ha? Mahal na mahal ko kayo. Kailangan ko lang gawin to. Iyon ang boses ni Adrian na re-record 10 taon na ang nakalipas. Ang kanyang huling paalam. Nang matapos ang recording, muling lumitaw ang mukha ni Lolo Gregorio. Ngayon, Leo, dumating na ang panahon para sa iyong pinakamabigat na desisyon. Mayroon kang 3 landas na maaaring tahakin. At ikaw lang, apo, ang maaaring pumili. Huminga ng malalim ang matanda sa video. Una, maaari mong kunin ang lahat ng pera ngayon. Sa isang iglap, magiging isa ka sa pinakamayamang bata sa bansa. Mabibili mo ang lahat ng gusto mo, ngunit ang buhay mo ay hindi na magiging normal. Habang buhay kang babantayan, hahabulin ng mga taong mapagsamantala. At marahil, hindi ka na muling magiging isang ordinaryong bata. Ikalawa, ang buong yaman ay ilalagay sa isang trust fund. Pangangasiwaan ito ng mga profesional hanggang sa ikaw ay maging 21 anyos. Mabubuhay kayo ng komportable, mapag-aaral ka sa pinakamagandang eskwelahan at poprotektahan kayo mula sa lahat ng panganib. Matututunan mo ang halaga ng pera bago mo ito hawakan. At ang ikatlo, sabi ni Lolo Gregorio, ang kanyang mga mata ay puno ng bigat. Maari mong talikuran ng lahat. Ang pera ay idodonate sa mga charity. Makakalaya ka sa lahat ng panganib at responsibilidad na kaakibat nito. Mamumuhay kayo ng simple, payapa at malaya mula sa anino nga nakaraan. Ang bigat ng 3 pagpipilian ay tila isang dambuhalang bato na bumagsak sa loob ng silid. Ang kapalaran ng kanilang pamilya, ang kanilang kinabukasan, ang kanilang kaligtasan, lahat ay nakasalalay sa balikat ng isang 10 taong gulang na bata. Si Catherine at Adrian ay napatingin sa kanilang anak. Ang kanilang mga mukha ay puno ng takot, pag-asa at pag-aalala. Ano man ang piliin ni Leo, tatanggapin nila. Tinapos ni Lolo Gregorio ang kanyang mensahe. Pumili ka, aking apo,
Gamitin mo hindi ang iyong isip, kundi ang iyong pusong tinuruan ko. Ano man ang iyong desisyon, ipinagmamalaki kita. At nag-itim ang screen. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa silid. Si Attorney Suarez at Mr. Roberto ay hindi gumagalaw. Dahan-dahang ipinikit ni Leo ang kanyang mga mata. Ang ingay ng mundo sa labas ay nawala. Ang mga takot at pag-aalala ng kanyang mga magulang ay hindi niya narinig. Ang tanging naroroon ay siya at ang tatlong landas na nakalatag sa kanyang harapan. Isang landas ng karangyaan, isang landas ng paghihintay, at isang landas ng kalayaan. Huminga siya nang malalim pinapakiramdaman ang tibok ng kanyang puso. Pagkatapos dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Tumingin siya nang diretso kay Attorney Suarez. Ang kanyang ekspresyon ay kalmado at buo. Handa na po akong pumili. Ang lahat ng mata ay nakatuon kay Leo. Sa sandaling iyon, hindi siya isang bata. Siya ang tagapagpasya, ang tagapagmana, ang puso ng kanilang nasirang pamilya. Ang bigat ng kanyang desisyon ay halos maramdaman sa hangin. Huminga siya nang malalim ang kanyang maliit na dibdib ay umaalon. Tiningnan niya muna ang kanyang ina, si Catherine. Nakita niya sa mga mata nito ang takot-takot na magkamali siya, takot na mapunta sa panganib, takot na mawala ang pagiging simple ng kanilang buhay. Ngunit sa ilalim ng takot na yon, nakita rin niya ang tiwala. Pagkatapos tumingin siya sa kanyang ama, si Adrian. Sa unang pagkakataon, nakita niya ito hindi bilang isang estranghero, kundi bilang isang lalaking nasaktan ng husto. Nakita niya ang pagsisisi, ang pangungulila, at ang desperadong pag-asang muling maging bahagi ng kanilang buhay. Sa huli tiningnan niya ang kanyang mga kamay na nakapatong sa ibabaw ng lumang leather portfolio. Naramdaman niya ang presensya ng kanyang lolo na para bang nakaupo ito sa tabi niya, bumubulong ng mga salitang madalas nitong sabihin. Ang tunay na yaman na po ay hindi nabibilang. Tumingin siya ng diretso kay Attorney Suarez. Ang kanyang boses nang lumabas ito ay malinaw at matatag. Walang bahid ng pag-aalinlangan. Pinipili ko po ang pangalawang opsyon. Isang kolektibong buntong hininga ng ginhawa ang kumawala mula kina Catherine at Adrian. Ngunit bago pa man sila makapagsalita, itinaas ni Leo ang kanyang kamay. Pero mayroon po akong isang kondisyon. Nagulat ang lahat. Maging si Attorney Suarez ay bahagyang itinaas ang kanyang kilay. Ano iyon, Leo? Gusto ko pong gamitin ang isang bahagi ng kikitain ng trust fund. Bawat taon pagpapatuloy ni Leo. Hindi po para sa amin. Hindi para sa laruan o magagarang bagay. Humarap siya sa kanyang mga magulang, ang kanyang mga mata ay seryoso. Gusto ko pong magtayo ng isang maliit na foundation. Isang pundasyon na ipapangalan kay Lolo Gregorio. Natigilan si Catherine. Si Adrian ay napanganga. Para po ito sa mga batang tulad ko, sabi ni Leo, ang kanyang boses ay nagkakaroon ng passion. Sa mga batang gustong mag-aral pero walang pambili ng libro. Sa mga batang nagugutom pero walang makain. Sa mga batang nangangarap pero sinasabihan ng mundo na hindi nila kaya. Sabi po ni Lolo, ang pera ay walang kwenta kung hindi ito nakakatulong sa iba. Gusto ko pong tuparin yon. Sa loob ng conference room, isang klase ng katahimikan ang namayani. Hindi katahimikang tensyonado, kundi katahimikang puno ng pagkamangha ni Mr. Roberto Reyes, ang mayabang na manager, ay napalunok ang kanyang mga mata ay hindi makapaniwala. Si Attorney Suarez, na sanay na sa mga usapin ng bilyon-bilyong piso, ay nakaramdam ng kakaibang init sa kanyang dibdib. Isang dekada, 10 taon ng hirap. Ngunit sa isang iglap ang batang nasa harap nila ay nagpakita ng karunungan at habag na higit pa sa sinumang matanda na nakilala nila. Hindi na napigilan ni Adrian ang sarili. Ang lalaking nanatiling tahimik at nakayuko sa buong pag-uusap ay dahan-dahang tumayo. Naglakad siya papalapit kay Leo. Ang kanyang mga tuhod ay nanghina at bumagsak sa sahig. Lumuhod siya sa harap ng kanyang sariling anak.
Ang kanyang matipunong katawan ay nayanig sa isang malakas na hikbi. Ang mga luhang 10 taon niyang itinago ay bumuhos na parang isang sirang dam. Ang lahat ng sakit, pagsisisi at pangungulila ay kumawala. "Anak," sabi niya sa pagitan ng mga hikbi, ang boses ay basag na basag. "Patawarin mo si Papa. Patawarin mo ako." Inabot niya ang kanyang mga kamay, hindi sigurado kung may karapatan ba siyang hawakan ng bata. Ngunit si Leo nang walang pag-aalinlangan ay bumaba mula sa kanyang upuan at niyakap ang kanyang ama. Isang yakap na simple, ngunit puno ng kahulugan. Isang yakap ng pagpapatawad. Sa sandaling iyon, yumakap si Adrian, pabalik mahigpit na para bang kung bibitawan niya ang anak, ay muli itong mawawala. "Salamat, anak. Salamat. Ipinagmamalaki kita. Sobrang ipinagmamalaki kita." Hindi na rin nakatiis si Catherine. Tumayo siya at niyakap ang kanyang mag-ama. Doon sa sahig ng malamig na conference room sa gitna ng isang gusaling simbolo ng kayamanan at kapangyarihan, ang pamilyang Araujo ay muling nabuo. Ang kanilang mga luha ay hindi na luha ng sakit kundi luha ng paghilom. Ang tunay na pamana ni Lolo Gregorio ay hindi ang mga numero sa bank account. Ito ang sandaling ito. Isang pamilyang pinaghiwalay ng pera, ngunit muling pinagbuklod ng pag-ibig at pagpapatawad. Nang sa wakas ay tumahan na sila. Tumayo silang tatlo, magkakahawak kamay. Tumingin sila kay Attorney Suarez. Ngumiti ang abogado, isang tunay at taos-pusong ngiti. Punong-puno ng paghanga ang kanyang mga mata. "Masusunod ang iyong hiling, Leo Araujo. Itatayo natin ang Gregorio Araujo Foundation." Paglabas nila sa conference room, ang hangin sa labas ay tila nagbago. Si Tita Imelda ay nandoon pa rin, nag-aabang, ang mukha ay hindi maipinta. Nang makita niyang magkakasama at magkakahawak kamay ang pamilya, nanlaki ang kanyang mga mata. At nang dumaan sila sa kanyang harapan, hindi mayabang, hindi mapaghiganti, kundi payapa, walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Ang kanyang pagkatalo ay tahimik at kumpleto. Habang naglalakad sila palabas ng bangko, papalayo sa mundo ng salamin at bakal, walang yaman silang daladala sa kanilang mga kamay. Ang kanilang bulsa ay wala pa ring laman. Ngunit sa unang pagkakataon, sa loob ng napakahabang panahon, ang kanilang mga puso ay buo at umaapaw. Nahanap nila ang isang kayamanang hindi kayang bilhin ng pera, ang isa't isa. Ilang linggo ang lumipas. Ang maliit na apartment na dati nababalot sa anino ng kalungkutan at pag-aalala ay unti-unting napuno ng isang bagong uri ng liwanag. Hindi ito nanggagaling sa mga bagong kasangkapan o mamahaling palamuti, kundi sa isang bagay na mas mahalaga, pag-asa. Ang hapagkainan na dati madalas na tahimik at malungkot ngayon ay may 3 taong magkakasamang kumakain. Ang kanilang mga usapan ay hindi pa perpekto. May mga sandali ng alanganing katahimikan, mga salitang hindi masabi, mga sugat na dahan-dahan palang naghihilom. Ngunit sa ilalim ng lahat ng yon, mayroong pagsisikap, mayroong init, mayroong pagbabalik ng isang pamilya. Si Adrian ay nagsimulang muling maghanap ng kanyang lugar sa mundo. Matapos ang isang dekada ng pagtatago at pagtatrabaho ng kung ano-ano lang sa probinsya, ang pagbabalik sa Maynila ay isang malaking hamon. Ngunit ngayon, mayroon siyang inspirasyon. Bawat umaga siya ang naghahatid kay Leo sa eskwela, isang simpleng gawain na para sa kanya ay isang biyayang ipinagkait sa loob ng 10 taon. Si Catherine naman ay nagdesisyong umalis na sa karinderya ni Aling Nita. Sa tulong ni Attorney Suarez, nakakuha sila ng sapat na buwanang allowance mula sa trust fund para sa kanilang mga pangangailangan, hindi marangya, ngunit sapat para hindi na siya magtrabaho hanggang sa buto at magkaroon ng oras para sa kanyang pamilya. Sa unang pagkakataon, nakikita niya si Leo
na lumalaki ng walang bigat sa kanyang mga balikat. Isang hapon, habang sabay-sabay silang gumagawa ng takdang aralin ni Leo sa kanilang maliit na mesa, isang bagay na ngayon ay paboritong gawin ni Adrian, inilabas ni Leo ang isang bagong kwaderno. Sa pabalat nito sa sulat kamay ng isang bata ay nakasulat Gregorio Araujo Foundation. Naitay sabi ni Leo, "Gusto ko na po sanang simulan." Nagkatinginan sina Catherine at Adrian at sabay nang ngumiti. "Saan natin sisimulan?" anak tanong ni Adrian. Sabi po ni Lolo, ang tulong hindi kailangang malaki. Ang mahalaga totoo, sagot ni Leo. Kailangan lang po nating magmasid. Kinabukasan pagkatapos ng klase, naglakad silang tatlo sa mga eskinita ng kanilang komunidad. Hindi bilang mga milyonaryong naghahanap ng tutulungan, kundi bilang mga ordinaryong taong may bukas na mga mata at puso. Habang papalubog ang araw sa isang madilim na sulok malapit sa isang poste ng Meralco, nakita nila ang isang batang babae, marahil ay kaedad ni Leo. Nakaupo ito sa isang lumang gulong. Ang kanyang damit eskwela ay may punit sa siko. Sa kanyang kandungan ay isang bukas na libro. Pilit niyang binabasa ang mga salita sa ilalim ng mahinang liwanag ng poste. Walang imik lumapit si Leo. Ay bati niya. Nag-angat ng tingin ng bata. Ang mga mata ay nagpapakita ng gulat at hiya. "Nag-aaral ka ba?" tanong ni Leo. Tumango ang bata. "Kailangan ko pong tapusin to para bukas. Pero wala po kaming ilaw sa bahay ngayon." Tumingin si Leo sa kanyang mga magulang. Hindi niya kailangang magsalita. Sa isang tango mula kay Catherine, alam na niya ang gagawin. Maingat na inilabas ni Leo mula sa kanyang backpack isang regalong binili ni Adrian, ang isang maliit na kahon. Inabot niya ito sa batang babae. "Ano to?" tanong ng bata. "Buksan mo," sabi ni Leo. Sa loob ng kahon ay isang rechargeable study lamp at isang kumpletong set ng mga gamit sa pagsusulat, mga lapis pambura at ballpen. Ang mga mata ng batang babae ay nanlaki sa tuwa na para bang nakatanggap siya ng pinakamahal na regalo sa buong mundo. "Para sa akin to?" Hindi makapaniwalang tanong niya. Tumango si Leo. "Oo, regalo mula sa lolo ko." Nangingilid ang luha sa mga mata ng bata. "Salamat. Maraming salamat." Habang pinapanood nila ang batang babae na masayang binubuksan ng ilaw at nagpapatuloy sa pag-aaral, tumabi si Adrian sa kanyang anak at inakbayan ito. "Ngayon naiintindihan ko na, anak," bulong ni Adrian, ang boses ay puno ng emosyon. "Ang iniwan ng lolo mo ay hindi lang pera. Iniwan niya sa iyo ang kanyang puso." Sa kanilang pag-uwi, habang ang dilim ay tuluyang bumabalot sa paligid, ang kanilang landas ay naging mas maliwanag. Hindi dahil sa mga ilaw sa poste, kundi dahil sa liwanag na nagmumula sa loob nila. Pagdating sa bahay, binuksan ni Leo ang kanyang kwaderno. Sa unang pahina, isinulat niya ang mga salitang ito, proyekto ng pamana ni Lolo Gregorio. Kabanata 1, isang ilaw sa dilim. Isinara niya ang kwaderno at inilagay sa tabi ng lumang leather portfolio na ngayon ay nakadisplay na sa kanilang maliit na estante, isang simbolo hindi ng yaman, kundi ng pagmamahal. Alam niya, alam nilang lahat na hindi ito ang katapusan. Sa katunayan, ito pa lang ang simula. Ang kanilang kwento, ang tunay na kwento ng pamilyang Araujo, ay ngayon pa lamang nagsisimula. Ang opisina ng pribadong investigador ay maliit, masikip, at amoy luma at pinaghalong usok ng sigarilyo. Ngunit para kay Tita Imelda, ito ang palasyo ng kanyang paghihiganti. Nakaupo siya ng diretso, ang kanyang mamahaling damit ay tila hindi bagay sa alikabok ng silid. Ang kanyang mukha ay kasing lamig at kasing tigas ng marmol. Sa tapat niya, isang lalaking may bigote at naninilaw na mga daliri ang nagsasalita sa mahinang boses. "Ginawa ko na po ang paunang pagsisiyasat, ma'am." "Pahimigo," hindi kumibo si Imelda. Tanging ang pagtaas ng kanyang kilay ang nagpapahiwatig na nakikinig siya. "Gusto kong malaman ang lahat ng baho sa buhay ng Adrian na yan.
Lahat utos niya ang bawat salita ay may diin at kamandag. Bawat pagkakamali, bawat kasinungalingan, bawat sikreto. Gagamitin ko ang lahat para patunayang hindi siya karapat-dapat na maging ama. Isang maliit positibong artikulo sa isang lokal na pahayagan ang nagsilbing gatong sa kanyang galit. Munting pundasyon, may malaking puso, ang pamana ni Gregorio Araujo nagbibigay pag-asa. Nakita niya ang litrato ng pamilya sina Catherine, Adrian at Leo na nakangiti habang nag-aabot ng mga school supplies sa mga bata sa kanilang komunidad. Ang nangiti sa mukha ni Catherine, ang nangiti na matagal na niyang hindi nakita ay isang insulto sa kanyang pagkatalo. Hindi siya papayag na maging masaya ang mga ito. Habang ang pamilya Araujo ay nagsisimulang umani ng papuri, si Adrian naman ay nagsimulang makaramdam ng pamilyar na kaba. Isang anino mula sa nakaraan na pilit niyang tinatakasan. Nagsimula ito sa mga maliliit na bagay. Isang pakiramdam na may nakatingin sa kanya habang naglalakad siya sa palengke. Isang itim na kotse na tila laging nakaparada sa kanto ng kanilang eskinita na bigla na lang aalis kapag napansin niya. Mga mukha sa gitna ng maraming tao, mga mukhang matagal na niyang ibinaon, salimot mga mukhang kabilang sa mundo ng kanyang ama na puno ng panganib. Nag-aalala ka na naman, sabi ni Catherine isang gabi habang nakahiga sila. Naramdaman niya ang paninigas ng katawan ng asawa. Tapos na yon, Adrian. Ligtas na tayo. Paano kung hindi pa sagot ni Adrian ang boses ay halos pabulong? Paano kung ang ingay na ginagawa natin sa pundasyon ay umabot sa mga taong hindi dapat makaalam? Ang tanong na yon ay sumabit sa hangin. Sa unang pagkakataon, ang kanilang bagong tuklas na kapayapaan ay nabahiran ng pagdududa. Para kay Catherine, isang pagsubok ito sa kanyang tiwala. Ang Adrian ba sa tabi niya ay nagsasalita dahil sa tunay na panganib o dahil sa trauma ng isang dekadang pagtatago? Hinawakan niya ang kamay nito. Kung ano man yan, sabi niya, pinipilit na maging matatag para sa kanilang dalawa, magkasama nating haharapin. Ngunit ang anino ay patuloy na lumalaki. Makalipas ang isang linggo, muling tinawagan ni Imelda, ang investigador. Ano na walang pasensya niyang tanong? Walang criminal record, ma'am. Malinis sagot ng lalaki sa kabilang linya. Napasimangot si Imelda. Imposible. Lahat ng tao may tinatagong dumi. Pero pagpapatuloy ng investigador, may isa akong nahanap. Isang lumang kaso ng business dispute. 10 taon na ang nakalipas. Ang kumpanya ng tatay niya ni Gregorio Araujo laban sa dati nitong business partner, isang lalaking nagngangalang Ricardo Villaroman. Sa pagbanggit ng pangalan, isang matalim at masamang ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Imelda. Villaroman. Isang pangalang kilala sa ilalim ng mundo ng negosyo, isang pangalang kasing kahulugan ng gulo kapangyarihan at panganib. Magaling bulong niya. Ipadala mo sa akin ang lahat ng detalye. Hindi niya alam na sa paghukay niya sa nakaraan, hindi lang isang buto ang kanyang matatagpuan, kundi isang buong halimaw na matagal nang natutulog. Kinabukasan habang pauwi sina Adrian at Leo mula sa eskwelahan, masaya silang nagkukwentuhan tungkol sa isang science project. Si Leo ay tumatawa ng malakas, isang tunog na para kay Adrian ay musika sa kanyang pandinig. Ngunit biglang natigil ang tawa ni Adrian. Natigilan siya sa paglalakad. Ang kanyang mukha ay biglang namutla. Sa kabilang kanto nakaparada ang itim na kotse. Ngunit ngayon ang bintana sa driver's side ay nakabukas. At ang lalaking nakaupo sa loob, ang lalaking nakatingin, nang diretso sa kanila, ay isang mukhang hinding-hindi niya malilimutan. Isa sa mga tauhan ni Villaroman, isa sa mga lalaking nagbanta sa kanya 10 taon na ang nakalipas. Ang lalaki ay hindi gumalaw. Ngumiti lang ito, isang ngangiting malamig at puno ng kahulugan. Pagkatapos dahan-dahan nitong itinaas ang kanyang kamay at itinuro sila na parabang sinasabing, nakikita ko kayo. Agad na hinila ni Adrian si Leo
at itinago sa kanyang likuran. Ang kanyang buong katawan ay naging alerto. Ang lahat ng tapang na naramdaman niya nitong mga nakaraang linggo ay biglang naglaho, napalitan ng pamilyar na yelo ng takot. Mabilis niyang kinaladkad si Leo palayo papaliko sa ibang eskinita papalayo sa anino. Tay bakit po naguguluhang tanong ni Leo? Hindi sumagot si Adrian. Tanging ang higpit ng kanyang hawak sa kamay ng anak at ang bilis ng kanilang paglakad ang nagsilbing sagot. Nang makarating sila sa kanilang bahay, nanginginig pa rin siya. Isinara niya ang pinto at ikinandado ito ng 2 beses. Sumandal siya rito, hinahabol ang kanyang hininga ang pawis ay namumuo sa kanyang noo. Ang anino ng kahapon ay hindi na isang multo sa kanyang isipan. Ito ay totoo at natagpuan na sila nito. Ang unang patak ng lason ay dumating sa pamamagitan ng isang tawag sa telepono. Isang malayong pinsan ni Catherine na halos hindi na niya nakakausap ang biglang napatawag. Ang boses nito ay puno ng alanganin at huwad na pag-aalala. Catherine, iha. Pasensya na sa abala. Simula nito. Nakarating lang kasi sa amin ang isang kwento. Totoo ba ang narinig ko na ang asawa mo si Adrian sangkot daw sa mga sindikato noon kaya siya nawala? Natigilan si Catherine, hawak ang telepono. Saan niyo naman po narinig? Yan tiya dyan lang sa paligid. Alam mo na mabilis kumalat ang balita. Lalo na kung galing mismo sa kadugo sagot ng pinsan na malinaw na tumutukoy kay Imelda. Pagkatapos ng tawag na yon, sunod-sunod na ang dumating. Mga text message mula sa mga dati niyang katrabaho. Mga makahulugang tingin mula sa mga kapitbahay. Ang laso ni Tita Imelda ay mabisa at mabilis kumalat. Ginamit niya ang pangalan ni Ricardo Villaroman, hindi para isiwalat ang katotohanan, kundi para baluktutin ito. Sa kanyang version, si Adrian ay hindi biktima, kundi kasabwat. Isang duwag na tumakbo ng magkainitan at ngayon ay bumalik para angkinin ang perang hindi kanya. Ang bagong tuklas na kapayapaan sa kanilang tahanan ay unti-unting nalusaw na palitan ng mabigat na tensyon. Isang gabi hindi na natiis ni Catherine. Adrian, kailangan mong sabihin sa akin ang totoo. Sabi niya, ang boses ay puno ng pagod. Sino ba talaga itong si Ricardo Villaroman? Bakit ganito na lang ang takot mo sa kanya? Sa unang pagkakataon mula nang sila'y magkabalikan, nagkaroon ng lamat ang kanilang pagsasama. Si Adrian na nasasaktan dahil sa pagdududa sa mga mata ng asawa ay naging depensibo. Hindi mo ba ako pinaniniwalaan? Catherine, sinabi na ng tatay mo ang lahat. Pero hindi niya sinabi ang buong kwento, giit ni Catherine. At ngayon, dahil sa mga sikreto ninyo, tayo ang nagdurusa. Ang buong mundo, hinuhusgahan tayo. Doon na sumabog si Adrian. Ang kanyang takot at pagkadismaya ay lumabas bilang galit. Gusto mong malaman ang totoo, sigaw niya. Si Villaroman ang demonyo sa buhay ni Itay Kasosyo. Siya na nagnanakaw sa kumpanya. Nang matuklasan ni Itay, tinanggal niya. Pero si Villaroman, may koneksyon, may kapangyarihan. Ipinagbantaan niya kami. Sinabi niya, babawiin niya ang lahat at sisirain niya ang pangalan ng pamilya natin. Kaya ako umalis para ilayo kayo sa gulo niya. Ginawa ko yon para sa inyo. Ang sigaw niya ay umaling-awngaw sa kanilang maliit na bahay. At si Leo, na nagkukunwaring natutulog sa silid, ay narinig ang lahat. Niyakap niya ang kanyang unan, pinipigilan ang sariling umiyak. Kinabukasan ng digmaan ay lumabas na sa mga anino. Habang namamalengke si Catherine, hinarang siya ni Tita Imelda. Nakapamewang ito ang mukha ay puno ng tagumpay, na para bang isang general na susukol sa kanyang talunang kalaban. Ang mga tsismosa sa paligid ay agad na naglapitan, nag-aabang ng palabas. Ayan ka na pala, Catherine, mapanghamak na, sabi ni Imelda. Balita ko nagkakagulo na raw kayo ng magaling mong asawa. Hindi ka taka-taka. Ang isang kriminal ay laging magdadala ng gulo. Hindi kriminal ang asawa ko, matatag na sagot ni Catherine.
Hawak ng mahigpit ang kanyang bayong. Tumawa si Imelda. Huwag ka nang magmaang-maangan. Ang lalaking iyon ay isang masamang impluensya kay Leo. Isipin mo isang batang may access sa milyon-milyon. Pinalalaki ng isang taong may koneksyon sa sindikato. Hindi ako papayag kung kinakailangan ako mismo ang kukuha ng kustodya sa bata para ilayo siya sa inyo. Ang banta na iyon ang nagpabago sa lahat para kay Catherine. Ang pagdududa sa kanyang puso ay biglang naglaho, napalitan ng isang nag-aalab na katiyakan. Ang kaaway ay hindi ang nakaraan ng kanyang asawa. Ang tunay na kaaway ay ang babaeng nasa harap niya. Itinaas ni Catherine ang kanyang ulo, ang kanyang mga mata ay hindi na nagpapakita ng takot, kundi ng purong tapang. Humakbang siya palapit kay Imelda. Subukan mo, sabi niya. Ang boses ay kalmado, ngunit may bakal na bigat. Subukan mong kunin ang anak ko. Tingnan natin kung sino ang mananalo. Humarap siya sa mga taong nakapaligid sa kanila. Ang asawa ko, deklara niya, ang boses ay malakas at malinaw ay umalis para protektahan kami. Nagtiis siya ng 10 taon sa hirap para iligtas ang aming anak. Isa siyang mabuting tao, higit pa sa pagkatao mo, Imelda. At hinding-hindi ko hahayaang yurakan mo ang pangalan niya o saktan ang pamilya ko. Natigilan si Imelda. Hindi niya inaasahan ang ganitong paninindigan. Ang mga tsismosa ay nagsimulang magbulungan ngayon ay may halong paghanga na sa kanilang mga tingin kay Catherine. Sa unang pagkakataon, si Tita Imelda ang napahiya. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig, tumalikod na lang siya at naglakad palayo. Ngunit alam ni Catherine na hindi pa tapos ang laban. Pag-uwi niya, sinalubong siya ni Adrian na may hawak na isang sobre. Ang mukha nito ay blanko, walang emosyon. Ano yan? Tanong ni Catherine. Galing sa abogado ni Villaroman, sagot ni Adrian. Binuksan niya ang sulat at binasa ito. Ang bawat salita ay isang dagok sa kanyang dibdib. Si Ricardo Villaroman, ang halimaw mula sa kanilang nakaraan, ay formal nang nagsampa ng kaso. Hinihiling nito ang kalahati ng yaman ni Gregorio Araujo sa ilalim ng alegasyon na siya ay niloko at ninakawan. Ang banta ay hindi na isang bulong-bulungan lang sa palengke. Ito na ay isang opisyal na digmaan. At sila, ang maliit na pamilyang Araujo, ay nasa gitna nito. Ang opisina ni Attorney Suarez ay ang tanging lugar kung saan sila nakakaramdam ng kaunting kapanatagan, ngunit kahit doon ang balita ay mabigat. Nakaupo silang mag-asawa sa tapat ng abogado, ang sobreng naglalaman ng demanda ay nakalatag sa mesa na parang isang hatol. May laban ba tayo, attorney? Tanong ni Adrian. Ang boses ay pagod. Tumango si Attorney Suarez, ang kanyang mukha ay seryoso. Sa legal na aspeto ang kaso ni Villaroman ay walang matibay na basihan. Ang problema, huminga siya ng malalim, ay hindi sa korte ang kanyang tunay na larangan. Si Villaroman ay sanay sa labas ng korte. May pera siya, may impluwensya. Kaya niyang i-delay ang kaso, pahirapan tayo sa mga gastusin at sirain ang pangalan ninyo sa publiko habang nagpapatuloy ang lahat. At tama nga siya. Ang unang epekto ng demanda ay mabilis at brutal. Bilang standard procedure, paliwanag ng abogado, habang mayroong nakabinbing claim sa yaman ng korte, ay maglalabas ng freeze order sa lahat ng ari-arian na sakop ng estate ni Mr. Gregorio. Kasama na roon ang trust fund para itong isang suntok sa sikmura. Ang maliit na allowance na bumubuhay sa kanila biglang nawala. Ang pondo para sa Gregorio Araujo Foundation nagyelo. Sa isang iglap, ang lahat ng kanilang pinagsimulan ay binawi. Muli wala silang kahit anong pera. Ang mga sumunod na araw ay tila isang masamang panaginip na paulit-ulit. Si Catherine, na walang ibang pagpipilian, ay kinailangang bumalik sa paghahanap ng trabaho. Napilitan siyang kumatok sa mga karinderya at patahian tinatanggap ang anumang trabahong may sahod gaano man kaliit. Ang kanyang mga kamay na nagsisimula ng kuminis ay muling nagkakakalyo. Ang pagod
ay muling gumuhit sa kanyang mukha. Ang pinakamatinding dagok ay para kay Adrian. Ang bigat ng kasalanan ay tila isang malaking bato sa kanyang likuran. Siya ang dahilan ng lahat ng ito. Kung hindi lang siya bumalik, marahil ay tahimik pa rin ang buhay ni na Catherine at Leo. Ako na ang gagawa ng paraan, sabi niya isang gabi, hindi makatingin sa mga mata ng asawa. Kahit anong trabaho papasukin ko, ngunit sa bawat pag-a-apply niya, tila may pader na humaharang. Ang pangalan ni Villaroman at ang chismis na ikinalat ni Imelda ay nauna na sa kanya. Walang gustong kumuha sa isang taong may duda sa pagkatao. Ang kanilang tahanan ay muling nabalot ng katahimikan, ngunit ngayon ito'y katahimikan ng pag-aalala. Ang kanilang pagkakaisa ay sinusubok hindi ng pagdududa, kundi ng purong hirap. Minsan nakikita nilang pareho na lang silang nakatitig sa kawalan, iniisip kung paano nila lalagpasan ang kinabukasan. Tinanong nila ang kanilang mga sarili sa katahimikan. Ang paggawa ba ng tama ay sulit sa ganitong hirap? Sa gitna ng lahat ng ito, may isang taong hindi nagpapadala sa kawalan ng pag-asa. Si Leo. Tahimik niyang pinapanood ang lahat. Nakikita niya ang pagod sa mga mata ng kanyang ina pag-uwi nito. Naririnig niya ang malalim na buntong hininga ng kanyang ama. Kapag akala nito'y tulog na siya, hindi siya umiiyak. Hindi siya nagrereklamo. Sa halip nagmamasid siya, nag-iisip. Naalala niya ang sinabi ng kanyang lolo. Kapag ang mundo ay magulo, apo, hanapin mo ang kapayapaan sa mga bagay na hindi kayang nakawin sa'yo. Isang hapon, habang nag-iisa sa kanilang sala, muli niyang kinuha ang leather portfolio. Ang tanging bagay na naiwan na hindi kayang galawin ng korte o ni Villaroman. Hinaplos niya ang kupas na balat nito. Para sa kanya ito ay higit pa sa isang lalagyan. Ito ang puso ng kanyang lolo. Binuksan niya ito at muling tiningnan ang mga lumang dokumento. Habang hinahalungkat niya ang mga ito, may nahulog mula sa isang tagong bulsa sa gilid isang maliit itim na notebook na hindi niya napansin noon. Binuklat niya ito. Ang laman ay sulat kamay ni Lolo Gregorio. Hindi ito diary. Ito ay isang ledger, isang detalyadong talaan ng mga petsa, mga numero, mga pangalan ng kumpanya at mga bank account. Sa tabi ng bawat entry, may mga maikling nota. Nakasulat doon ang mga pangalan ng mga taong kasangkot sa mga transaksyon ni Villaroman, mga transaksyong halatang iligal at questionable. Ito ang ebidensya, ang detalyadong pruweba ng pandaraya ni Villaroman. Habang binabasa ni Leo ang huling pahina, isang pangungusap ang nakakuha ng kanyang atensyon, nakasulat ng may diin at ginuhitan pa. Ang katotohanan, ang pinakamatalim na sandata. Naramdaman ni Leo ang bilis ng tibok ng kanyang puso. Hinaplos niya ang pabalat ng notebook at may naramdaman siyang kakaibang umbok sa likod nito. Gawa sa karton ang takip, ngunit may isang bahagi na mas matigas. Gamit ang kanyang kuko, maingat niyang sinubukang buksan ang tila nakadikit na bahagi. Sa loob nakatago sa isang maliit na hiwa sa karton ay isang bagay na kumikinang. Isang maliit tansong susi. Hindi ito susi sa pinto o sa baul. Alam ni Leo kung para saan ito. Ito ang susi para sa isang maliit at halos hindi mapansing lock sa ilalim ng mismong leather portfolio, isang tagong compartment na ngayon niya lang natuklasan. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Tumingin siya sa pinto, nag-aabang sa pagdating ng kanyang mga magulang. Ang bigat ng mundo ay tila nawala sa kanyang mga balikat, napalitan ng isang nag-aalab na pag-asa. Humawak siya ng mahigpit sa susi at bumulong sa hangin. Tainay, sa tingin ko may huling plano si Lolo. Gabi na nang dumating ang kanyang mga magulang, parehong pagod mula sa maghapong paghahanap buhay at pag-aalala. Ngunit ang kanilang pagod ay biglang napawi nang makita nila ang determinasyon sa mukha ni Leo. Walang imik inilapag ni Leo ang notebook at ang maliit na susi sa mesa. Ikinuwento niya ang kanyang natuklasan. Sa ilalim ng ilaw ng kanilang nag-iisang bumbilya,
Tila bumalik ang pag-asa sa kanilang tahanan. Nanginginig ang mga kamay ni Adrian nang kunin niya ang susi. Maingat niyang isinuksok ito sa maliit na seradura sa ilalim ng portfolio, isang lock na hindi nila kailanman napansin. Isang marahang click ang narinig at isang maliit na pinto ang bumukas. Sa loob, walang ginto o pera. Ang laman nito ay mas mahalaga pa. Isang lumang cassette tape at isang manipis na folder na naglalaman ng mga orihinal na dokumento, mga bank statement at resibong nagpapatunay sa mga transaksyon ng money laundering na ginawa ni Villaroman gamit ang mga shell companies. Ito ang pamatay na ebidensya. Ang huling alas ni Lolo Gregorio. Kinabukasan dinala nila ito kay Attorney Suarez. Habang pinakikinggan ng abogado ang tape, isang recording ng pag-uusap kung saan malinaw na inaamin ni Villaroman ang kanyang mga ilegal na gawain at sinusuri ang mga dokumento, isang ngiti ng tagumpay ang unti-unting gumuhit sa kanyang labi. Ito na sabi niya, ang boses ay puno ng kumpiyansa. Sapat na ito para mabulok si Villaroman sa kulungan habang buhay. Nagkatinginan sina Catherine at Adrian. Ang salitang kulungan ay nagbigay sa kanila ng ginhawa. Ito na ang hustisya na matagal nilang hinintay. Ngunit isang maliit na boses ang bumasag sa kanilang pag-iisip. Hindi po yan ang gusto ni Lolo. Napatingin ang lahat kay Leo. Nakatayo siya sa tabi ng mesa, ang kanyang mukha ay seryoso. Hindi po paghihiganti ang gusto ni Lolo, pagpapatuloy niya. Gusto niya po ng katarungan. At minsan ang katarungan ay hindi lang tungkol sa pagpaparusa. Anong ibig mong sabihin, iho? Naguguluhang tanong ni Attorney Suarez. Tumingin si Leo sa kanyang mga magulang. Pagkatapos ay sa abogado. Gusto ko pong humiling ng isang pulong. Kasama si Mr. Villaroman at si Tita Imelda. Ang hiling na yon ay isang sugal. Ngunit sa mga mata ni Leo, nakita nila hindi ang kahinaan ng isang bata, kundi ang karunungan ng isang matanda. Ang huling paghaharap ay ginanap sa isang neutral na lugar, isang conference room sa opisina ni Attorney Suarez. Unang dumating si Ricardo Villaroman, nakangisi at mayabang kasama ang kanyang mga abogado. Sumunod si Tita Imelda. Ang muka ay puno ng pag-asa na ito na ang araw ng kanyang tagumpay. Inaasahan nilang makita ang isang pamilyang pagod talunan at handa ng sumuko. Sa halip, ang bumungad sa kanila ay ang pamilyang Araujo, kalmado, buo ang loob at nagkakaisa. Ang pulong ay nagsimula sa mga banta at legal na termino mula sa mga abogado ni Villaroman. Ngunit sa halip na matakot si Adrian na hindi na ang lalaking duwag mula sa nakaraan ay tumayo. Mr. Villaroman, sabi niya, ang boses ay matatag. 10 taon mo akong tinakot. 10 taon mong ginulo ang pamilya ko. Ngayon tapos na. Hindi na ako natatakot sa'yo. Tumawa si Villaroman. At ano ang magagawa mo? Sa halip na si Adrian ang sumagot, si Leo ang tumayo. Dala-dala ang cassette tape, dahan-dahan niya itong inilapag sa gitna ng mesa. Hindi siya nagsalita tungkol sa kulungan. Hindi siya nagbanta ng kaso. Sa halip, tiningnan niya si Villaroman ng diretso sa mga mata. Ano po ang gusto ninyong iwan sa mundo? Mr. Villaroman, tanong ng bata. Ang boses ay malinaw at payapa. Isang pangalan ng isang manloloko at magnanakaw o isang pagkakataon para magbago na tigilan si Villaroman. Maging si Imelda ay hindi makapaniwala sa narinig. Ito po ang alok namin, pagpapatuloy ni Leo. Iuurong ninyo ang kaso. At magdodonate po kayo ng hindi nagpapakilala ng malaking halaga sa pediatric ward ng Philippine General Hospital. Kapalit nito ang tape na ito. At ang mga dokumentong ito ay hindi kailanman makakarating sa mga awtoridad. Ito ay isang alok na hindi inaasahan ni Villaroman. Hindi ito pag-atake, kundi isang daan palabas. Isang pagkakataon para iligtas ang kanyang pangalan at marahil ang kanyang kaluluwa. Tumingin siya sa kanyang mga abogado na ngayon ay namumutla. Tumingin siya sa determinadong mukha ng pamilyang Araujo. At sa huli, tumingin siya sa isang batang lalaki na nag-alok sa kanya ng kapatawaran
Sa halip na paghihiganti, napabuntong hininga si Villaroman, isang hininga ng pagkatalo, at marahil ng kaunting ginhawa. Tumango siya. Payag ako. Sa isang iglap ang digmaan ay tapos na. Si Tita Imelda na nawalan ng alas at ng kakampi ay napaupo na lang sa kanyang silya talunan at walang masabi. Ang kanyang lason ay wala ng epekto. Habang ang pamilyang Araujo ay naglalakad palabas ng gusali, papalabas sa liwanag ng hapon, wala silang dalang malaking tseke. Hindi sila nanalo ng pera, ngunit sila ang tunay na nagwagi. Ang kanilang lakas ay hindi nagmula sa yaman na iniwan ni Gregorio, kundi sa pamanang itinuro niya ang pagkakaisa, ang katalinuhan at ang habag. Pag-uwi sa kanilang tahanan, kinuha ni Leo ang kanyang kwaderno. Binuklat niya ito sa isang bagong pahina at isinulat, Kabanata 2, ang lakas ng puso. Ang pundasyon ay muling tatayo, mas matatag kaysa dati. Ang kanilang pamilya, na sinubok ng apoy, ay mas tumibay pa. At ang kwento nila, ang tunay na pamana ni Lolo Gregorio, ay magpapatuloy isang patunay na ang pinakamalaking yaman ay hindi ang perang iniipon mo, kundi ang kabutihang ipinamamahagi mo sa mundo.